Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, loan applications na naman yung i-review natin dahil yun naman talaga guys yung main purpose ng ating channel. Ang mag-review ng mga loan applications kung recommended ba or not recommended na utangan. So ano nga ba guys yung mga not recommended na utangan? Yun yung mga loan applications guys na mga pa 7 days lang yung kanyang repayment term, or yung mga sobrang lalaki ng kaltas, at yung mga loan apps guys na kapag once na niloan mo yung amount na hiramin mo sa kanila, halos kalahati na lang yung ma-receive mong amount, tapos may patong pa silang interest. Yun yung mga not recommended talaga guys na mga loan apps. Pero sa video natin ngayon guys isang recommended na loan apps yung pag-uusapan natin. Ito nga ang G-Loan ni GCash at kung paano ko na-unlock yung G-Loan ko kay GCash. So bibigyan ko lang kayo guys ng tips paano nga ba ma-unlock yung G-Loan ni GCash kahit na mababa lang yung G-score natin. So kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Anyway guys bago natin simulan itong topic natin ngayon, pagpasensya nyo muna guys ng ating background. Ganyan yung mga background. Ganito muna guys yung magiging background natin for the meantime, kasi i-renovate ko pa lang guys yung kwarto ko. So for the meantime guys, ito muna yung background natin. So ay nga guys bibigyan ko lang kayo ng tips paano nga ba natin ma-unlock yung G-Loan natin kay GCash. Actually guys merong tatlong features si GCash na pwede nga nating ma-unlock. Ito nga ang G-Credit, G-Gives, tsaka itong G-Loan. So far guys G-Loan pa lang yung na-unlock ko. Yung dalawa guys hindi ko pa siya na-unlock dahil nga sobrang baba ng aking G-score. Anyway guys based lang naman ito sa aking personal experience as a GCash user. At nakadepende pa din sa inyo guys kung susundin nyo or gagawin nyo yung mga tips na ibibigay ko para ma-unlock man lang natin yung isa sa mga features ni GCash. So meron nga akong tatlong best way guys na i-share sa inyo na tips para ma-unlock natin yung isa man lang sa mga features ni GCash. Una na dyan guys is maintain your highest G-score. So ayun guys the higher the G-score, the higher the chance na ma-unlock nga natin yung isa sa mga features ni GCash like G-Loan, G-Credit, or G-Gives. So paano nga ba natin guys mami-maintain yung highest G-score natin kay GCash? At para patasin guys yung G-score mo kay GCash, ito yung mga gawin mo guys kung mahilig kang kumain sa mga restaurant or fast food na partnership ni GCash, pwede mong gamitin si GCash guys as payment method. Kasi subok na yan guys na nakakadagdag siya ng points para tumaas yung G-score natin. Then pangalawa guys mag cash in cash out ka palagi sa mga remittance store like Cebuana, Mloyler, or Tambunting. Yung mga partnership guys ni GCash, nakakadagdag din yun guys ng points para tumaas yung ating G-score. At pangatlo guys kung mahilig ka naman mag-shopping sa mga mall, pwede mo guys gamitin si GCash as payment method. Yung mga QR code ni GCash ganon. Basta partnership guys ni GCash, pwede yun guys para madagdagan din yung G-score mo kay GCash. Or kung mahilig ka naman bumili ng mga grocery like sa Pure Gold, kasi guys mostly itong si Pure Gold is partnership siya ni GCash. So pwede mong gamitin si GCash guys as payment method para madagdagan yung G-score mo dito kay GCash. Gawin mo lang yun guys, dapat consistent kang ginagamit mo siya si GCash as payment method sa mga online shopping, mga ganun. Or pwede guys magbabayad ka ng mga pay bills like sa kuryente or tubig, tapos babayaran mo si GCash. Doon ka mismo magbabayad kay GCash. Nakakadagdag din yun guys ng points para tumaas yung G-score mo kay GCash. Alam naman natin guys na nationwide na itong si GCash, kaya kahit saan ka pumunta or kahit saan ka mang lupalop ng Pilipinas, pwede mong gamitin nga si GCash as payment method. Yun lang guys yung gawin mo para tumaas yung G-score mo kay GCash. Kasi pag mas mataas guys yung G-score mo kay GCash, mas may chance na ma-unlock mo nga yung isa sa mga tatlo na features ni GCash.
At pangalawa naman guys, sa mga tips ko, based lang ito guys sa personal experience ko. So, yung pangalawa guys no is yung consistency mo sa paggamit kay GCash. Dapat consistent ka na ginagamit palagi itong si GCash. Kasi mostly guys no, meron talaga sa atin na kahit sobrang taas ng G-score nila, wala man lang silang na-unlock kahit isa sa mga features ni GCash. Siguro dahil hindi sila consistent na ginagamit sa GCash. Ako kasi guys no, everyday talaga gamit na gamit ko si GCash kasi nga guys no, ginagamit ko si GCash as business. Like, nagbebenta nga ako ng load at ginagawa ko siyang negosyo like cash in, cash out. So, yun, nagpapatong lang ako ng 2% sa mga nagka-cash in at cash out dito sa kay GCash. Everyday talaga guys no, gamit na gamit ko itong si GCash kasi nga guys no, ginagamit ko siya pang negosyo. At yun siguro yung isa sa mga reason kung bakit na-unlock ko yung G-loan ko kay GCash kahit na sobrang baba yung G-score ko sa kanya. Actually guys no, na-unlock ko yung G-loan ko kay GCash na yung G-score ko lang sa kanya is 390. So yun lang guys yung G-score ko talaga, pero malit lang naman yung in-offer sa akin ni GCash. Nung nag-text nga si GCash na na-unlock ko na yung G-loan ko sa kanya, which is 1,000 lang yung first offer sa akin ni GCash. At pangalawang reloan ko na last month, 1,000 pa rin yung offer sa akin kasi nga hindi tumataas yung G-score ko sa kanya. Mahirap din kasi guys no, i-maintain yung sobrang taas na G-score kasi dito sa amin guys, walang fast food, walang restaurant, walang mall, at wala ding mga grocery store na partnership ni GCash. Mostly ang ginagawa ko lang guys no is nagka-cash in ako sa mga remittance store para madagdagan lang yung G-score ko sa kanya. Pero hindi pa din yun guys sapat kasi yun lang naman guys no, parang pangdagdag points lang naman siya. Mas okay guys kung gamit na gamit mo talaga si GCash sa mga mall, sa mga fast food, mga ganyan, para mas ma-maintain mo guys yung sobrang taas na G-score kay GCash. Pero okay na din yun guys no, at least kahit mababa yung G-score ko sa kanya, na-unlock ko pa din yung isa sa mga features ni GCash, ito nga si G-loan. At pangatlo nga guys no, sa mga tips ko is dapat palaging may laman yung GCash mo. Like, nakadepende sa inyo guys kung palaging may laman GCash mo. Kasi ako guys, palaging may laman GCash ko like 700, 800, 1,000, 2,000, yung mga yan. So, everyday talaga guys, may laman yung GCash ko. Siguro, dun din talaga guys no, na di-detect ni GCash na gamit mo nga siya. Kaya yun din siguro guys yung reason kung bakit ko na-unlock din yung G-loan ko kay GCash. So, dito nga guys no, nung inopen ko yung GCash ko, kita nyo naman na meron ng 800 na laman yung GCash ko. At dito guys, clinic ko nga yung borrow, then chinek ko yung G-gifts ko, baka sakali na na-unlock ko na. Tapos hindi ko lang na-receive yung text ni GCash. Pero ang nakalagay dito guys no, thanks for checking out G-gifts. Your account is not yet qualified to avail the current G-gifts offers. Don't worry, we'll message you as soon as the service is open. Keep using GCash to unlock. So ayun guys, na sinabi dito ni GCash na dapat keep mo lang na gamitin talaga si GCash. At yun, patasin mo na din yung G-score mo para mas may chance na ma-unlock mo din itong G-gifts ni GCash. So for now guys, hindi pa ako qualified dito sa G-gifts ni GCash. Ma-receive ko lang, makaka-receive lang ako ng text guys kung if ever na qualified na nga ako dito sa G-gifts ni GCash. At dito naman guys, sa G-credit, binuksan ko siya guys, baka sakaling qualified na pala ako. Pero ang nakalagay dito guys no, sabi niya dito, you need a higher G-score to unlock your G-credit line. Keep transacting with your GCash account to increase your score. So means guys no, kailangan ko pang pataasin yung G-score ko, pero hindi na ako maasa guys na tataas pa lalo yung G-score ko. Kasi gaya ng sinabi ko sa inyo guys, walang mall dito, walang fast food restaurant, at walang mga grocery store na partnership ni GCash na pwedeng gamitin si GCash as payment method. So mahirapan ako guys na magpataas ng G-score dito kay GCash. Kaya hindi na ako maasa guys na ma-unlock ko yung G-credit ko sa kanya. Pero nung binuksan ko guys yung G-loan ko sa kanya, makikita natin guys no, na meron nga akong 1,000 na loan amount dito kay GCash. At makikita natin guys yung interest niya na 323 pesos. 323.43 pesos yung kanyang interest. Pero guys no, ang maganda dito kasi guys is 5 months mo siyang babayaran. At yung monthly ko sa kanya guys no, sa 1,000 is 265.7 pesos. So yun yung monthly ko sa kanya in 5 months.
At dito nga guys, nagpapakita ko yung breakdown of charge ko nga dito kay GCash. Yung kanyang principal amount is 179.98 pesos at yung kanyang interest is 85.72 pesos. So yung total amount guys na binabayaran ko sa kanya every month is 265.70 pesos. 5 months ko siyang babayaran guys. Pero guys no, based lang ito sa aking reviews dito kay GCash no. Galing sa iba't ibang mga tao na may loan kay GCash, magkakaiba daw yung interest rate na ino-offer itong si GCash. So far, yung interest rate guys na in-offer sa akin is 6.57%. Medyo malaki na yun guys, no? Pero okay na din yun guys for me kasi 5 months naman siyang babayaran. Plus, alam naman natin guys na legit itong si GCash. So ayun lang naman guys, no? Ito lang guys, no? Is based lang naman sa aking personal experience or personal review. Kasi yun naman talaga guys, yung way para ma-unlock nga natin yung isa sa mga features ni GCash. So, ulitin ko lang guys no, yung tatlong way na yon. Maintain your highest G-score, tapos consistency, or yung dapat consistent kang ginagamit sa GCash, at yung pangatlo guys is dapat may laman palagi yung GCash mo. So, yun lang kasi guys yung mga ginagawa ko para kung bakit ko na-unlock yung G-loan ko kay GCash. Pero dun sa first steps guys no, is hindi ko kayang i-maintain talaga yung highest G-score ko kay GCash kasi nga, yun, wala nga ditong mall kasi nasa malayong lugar kami. So yun lang naman guys yung ating topic for today's video. Sana meron kayong naintindihan. And by the way guys no, malapit na tayong mamigay ng 50 pesos GCash giveaway sa mga solid na subscribers natin dyan. Since na-reach na natin yung 2,000 subscribers. Actually, sumobra pa guys nun. Almost 2,500 plus subscribers na tayo. Kaya, abang-abang lang guys this month na guys sa mga abang-abang na ka guys sa mga susunod ko pa ng mga vlogs. Kaya yun lang naman guys. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!